Praise the Lord mga kautulan. Let's open our Bibles, matindog kita. Let's open our Bibles in the book of Hebrews, chapter 10. Hebrews chapter 10, verse 31. The word of the Lord says, "It is a fearful thing to fall into the hands of the living God." And also sa 2 Samuel 24. 2 Samuel 24 verse 14. The word of the Lord says, "And David said unto God, I am in a great strait. Let us fall now into the hand of the Lord, for his mercies are great, and let me not fall into the hand of man." Heavenly Father, siningaga nagadayaw gid kami sa imo. Salamat sa imo nga pagtipon sa amon siningaga. We submit ourselves to you. Nagapaubos gid kami. Way kami masarangan, way kami may mahimo kung hindi ikaw magbulig sa amon. As I minister to your people, let me be a blessing for them. Let me be a real channel of your goodness, a real channel of your truth. Kabay pa amay ang ako niya tagipusoon mangin insakto, kaya ako ni Espiritu mangin insakto, so that they could be blessed. Lord, why kung may mahimo, kung hindi ikaw magbukas ng ilang mga panguna-una, kung hindi ikaw magbukas ng ilang mga tagipusoon. And today, I submit everything to you. Kung ano man ang ilang mga kilanlanon, ikaw nakabalo. Ang ako na may gusto ko lang mapalapnag ang imo kamaturan with the fire and the courage nga obrahon iniitsakto. Sa amon mga bisita, ikaw magatandog. Ikaw man lang ang may makatandog sa ilang tagipusoon. Ikaw lang maka-open sa ilang mga panguna-una. Ikaw makaliso sa ilang mga balatsagom. Sa amon mga pangilanlanon kabalo ako nga ikaw magapadala. And this is what we ask in the name of Jesus. Amen and amen. Siningaga, I would like to entitle the message, "Falling into the Hands of God." Falling into the hands of God. Duha ka verse ang akon ginhatag sa inyo, and the verses are found in the book of 2 Samuel chapter 24. And this is one of the most misconceptualized. Kay damo nga tao gahambal nga kung makasala sila, mambal sila, sige lang, mas mayo pa nga mahulog ko sa kamot sa Ginoo. Kung sa kalibutan nun, pati romanticize sang pag-ubra sang sala, and then you allow the Lord nga mahulog ka lang sa kaluoy sang Ginoo. But they don't read the story and the background story sa ginhambal ni David niya. And David said unto God, I am in a great strait. Let us fall now into the hand of the Lord. Ang ilang balya nga ginakat lang na nila. Mamba sila Sister Janet nga, sige lang, mahulog lang ko sa kamot sang Ginoo. Yes, if you really would like to understand, kung mahulog ka sang kamot sang Ginoo, mas maayo manggid. Pero it is not a license for us nga pasugtan ta lang ang aton kaugalingon nga mag-ubra sang sala. Sometimes in our lives, ang problema sang tumulo is this. Hindi, Sister Des, nga kulang ang kamaturan nga nabalaan nila, kundi they are doing sin deliberately. Magsala sila, ginahungod nila. Sometimes it's not a mistake, it is a choice to do the mistake. Uy naman gi-amen. Sige, hindi lang ako mag-amen sa ako na. Medyo bugat mag-amen, pero dapat kung kamaturan niya, may amen di kaya, uy tumimo na yan. Di ba? Sometimes, mambalang kita nga, grabe ang kabuhi ko, kabudlay, ka problema. Sometimes, it is a consequence also of what we do deliberately. Kaya di ang aton, ginalantaw ta nga, tumulungan ko. Arap ko si Ginoo.
everything that's happening to me. Iyan isang plano sa Ginoo. But sometimes we need to be very careful. Kay kung kisa ang mga bagay nga nagkakatabo sa aton nga malain, aton ginaobra. Kita mismo ang nagaobra. Kita mismo ang nagahungod. Kay ang lain pagid. Let me put it to you gently. Gintudluan ka na ni pastor, pero ginsigi mo man Japon. Diba? Gintudluan ka na sang insakto, ginsigi mo man Japon. Now, ang hambal ko sa inyo, when you are doing sin deliberately, lain na siya sa pamatsag sang Ginoo. Ikaw bala ang imong bala bata, ginahumod digid bala nga magpalain sang buot mo, di ba hindi nami? Naghambal ka na gid nga hindi lang na paggamita anay, gingamit ka gid hungod. Ginambalan mo siya nga, pwede mapuli ka lang sa amo niyong oras, kay may amutan niyo obrahon, importante, pero ginhungod yagid. Actually, that's the problem of believers today. Sorry, but I have to be very truthful sa inyo. Kay wala kita nagakulang sa pagtudlo. Ang kulang ta is obedience. Kung sa tudloan na ilang, madamo na ang mga ginatudlo sa aton. Tis alam gani, or laban gani nga times, kakalipatan ta. Kagakabalo ka mo ko na nung lain, kay nadumduman mo na. Ginahungod mo gidya nga pabayan. Di ba? Ang mga bata bala, kabati na sila sa imo, pero gahungod-hungod, gina sila pabungol-bungol. Di ba mo nang gapainit sa ulo nyo? Day! Kabati na sa, kay tunog mo ni mo tingog, hungod gidya nga ginapabungol-bungulan mo. Di ba? Young people, to hindi. Ilagwads up, kung sinong gamo na, Hindi pa mag-amin, no? Sige, ambunsin nyo, Ari ka mo pala sa balay sang Ginoo. Nga mga kauturan, if we are doing sin deliberately, it is something that we willfully do. And it's not nice to look at, and it's not nice when people that love you realize nga ginaobra mo gid hungod. Di ba? Siningaga mga kauturan, I want to give you the proper understanding sang hambal ni David kay Prophet God. Well, actually, sa tuod lang, kung basahon ta ang verse 24, chapter 24, amuli siya mga kauturan ang background gid. And again, verse 1, the anger of the Lord was kindled against Israel, and he moved David against them to say, go number Israel and Judah. Sang si David naghari na, because even before, ang hari nga nagasalig sa iya kusog, kag sa might sang iya sundalo, is really bad against the sight of the Lord. Galing kay si David, nainit ang Ginoo sa Israel, and David was moved nga paisipon kung pila na kabilog ang iya sundalo. Halin sang una mga kauturan, ang katawhan sang Ginoo wala nagasalig kung ano kadamo sang ila sundalo. Kay nga man, all their battles were fought by the Lord. Even before mga kauturan, all their battles, halin pa lang sila sa Exodus, sa Egypt, pagwa pa lang yan nila, all their battles were fought by the Lord. They never relied on the numbers of their army. They only relied sa ilang obedience sa power sa Ginoo kag instruction. And the Lord knew, because David already knew, halin pa sa una ang practice nila salig sa Ginoo. The fact nga ginpanambiran ni David ang Judah kag Israel was a sign nya kung sa iyo lang iya pagsalig, wala na sa Diyos, ara na sa kadamuon sang iya army.
Natawan yung mga kauturan. For the king said to Joab, captain of the host, which was with him, Go now through all the tribes of Israel, from Dan even to Beersheba, and number ye the people, that I may know the number of the people. Natawan yung mga kauturan. And Joab said unto the king, Now the Lord thy God add unto the people, how many soever they be, bisan pila pa na, 100-fold, and that the eyes of my Lord the king may see it. But why doth my Lord the king delight in this thing? Si Joab nga general niya, nagambal sa iya, King David, gindugangan ka na, damo-damo, sin kapilo, nga makita sang imong mata. Pero nga, suguon mo ko nga nambiran ini, nga amuning namian mo, nga namian ka mabalaan, nga damo ng sundalo mo. I'm trying to talk to your nature. Nga kung magdamo ng kwarta mo, di ba para may kagalantaw sa passbook mo. Sa mga kasave sa bangko, ginalantaw na nila perme. Sakto? Siya minalantaw mo. Pero siyang dutay palang starme, wala mo kinasapak. Ay, hindi naman sila huwag pa ka mo kayo sindi, huwag pa ka mo kasave. Sa mga tao nga, ara sa bangko, kung may passbook na kagdamo ng unod, pero hindi na nagilili. Kung sa una, sang gamay, sweldo mo, bida. Pila nung unod sang itiin ko, bida. Pero sa nagdako ng sweldo mo, permi mo na gina-check. Sa una, wala pa online banking. Sa may online banking ka na, magdamo na kwarta mo, check ka na. 200,000, 300,000, 400,000. Namiana maglantaw. Tsakto hindi. Yan, naman. Bisan wala mo sa bangko. Kung may sinuptan ka lang sa imo alkansiya, ang mga 20 nga ginuulog mo, pagkatapos ang to, gin-extran mo na 1,000. Di ba kung magdamo yung mo karta, namiya nga magkapkap? Jack ko hindi. Di ba? Yes. Okay, why? Because it gives you a sense of fulfillment and security. Ang damo ako ng kwarta. Bisan magkaon kami sa unlimited, hindi ko ni mano. Bisan magkaon kami sa Vikings, hindi ni ka buwin sa linibo. Di. Dayon, kung magdamo na mo kwarta, sorry, huwag ka na mayag na simba. Dahon, stocks ko din. Kung kadamo ka gani sa mga achievements sa kabuhi, kung kadamo gani sa mga bagay nga ginaobra mo pertaining to the pride, pertaining to your achievements, pertaining sa mga bagay nga naghatag sa imo pleasure, pertaining sa mga bagay nga naghambal mo, nagaangat ng kabuhi mo, most of the time, those are the times nga daw wala ka mayong gana mong simba. Pero kung pigado ka, namihan ka mong simba. Kung may masakit ka, namihan ka magsimba. Kung broken-hearted ka, namihan ka magsimba. Hindi naman sila mag-imin. Di ba? Mas namigid mo mga muyo kung may ginabatsag ka. Pero kung tumayo ka na uy, ganay mo bang simba? Pero kung problemado, laki galuhod na to. Pero kung grabe mo lang problema, kaya ngara naman, nabantayan na ka mo. Binuway na ka mo nakita? Nakita ka mo namon. Nga ang simba nyo kung kisaan nakadepende sa status ang bulsa nyo, sa status ang heart nyo, sa status ang pangabuhi nyo, which should not be. Regardless kung bigado or damo ang unod sa bulsa ta, dapat madayaw kita sa Ginoo sang insakto. Dapat mapasalamat kita sa giyapon sa Ginoo. Kaya ang tanan nga ara sa aton halin sa Ginoo. Wala diri mga kauturan nga nagkadto sa aton kung wala din tugot sa Ginoo. Obra mo, bonus mo, awards mo, kung ang Ginoo hindi magtugot, hindi naman kadto sa imo. Galing si David, naglapot sa iya something. Now, brother, why did you have an introduction like that? Because a lot of the problems in the church come from people not realizing
how important it is not to be materialistic. Revelation 3:17. This is the problem of the Lord for the Laodicean church. Hambal sang Ginoo ang problema niya sa Laodicean church. Hambal niya, because thou sayest, I am rich. Because you consider yourself nga damo ka na kwarta. Damo ka na propiedad, damo ka na auto, damo ka na balay, wala na problema, may budget na. And increased with goods, nagdamo na ang imo pagkamutang. Ang imo iPhone, 18 na, bisan wala pa kagwa. Wais lagi kadlaw, wala nila na gets. Gets mo? Ang imo iPhone, 18 na, bisan 17 pa lang ang ginabligya. Bakod yung gijay. Ang imo sapatos, di battery na, wala ka naghihigot. Way naman nila. Ang imo salakyan, Tesla, wala ka nag-drive. And have need of nothing. Kaghambal mo, why ko na kilanlan? Why na ko kilanlan? Why na ko may napangita? Kay bastante na ko. And knowest not nga wala ka kabalo. Thou art wretched and miserable and poor and blind and naked. Ang hambal siyang Ginoo sa ila, hambal yung manggaranon kamo damo ng mga bagay sa inyo. Pero wala kamo kabalo sa panulok sang Ginoo. Ang status mo, you are wretched. You are blind. You are poor. You are naked. Kaya nga man wala kakakita sa mga bagay nga importante. Kag wala si imo ang mga bagay nga hindi mabakal sang kwarta. Nami tuod ang imo nga katre, hindi ka man katulog. Ang imo katre 100,000 pero ang tulog mo 30 minutos. Sinong mabailos na hindi ko na yan? Kadako sang imo balay pero ang imo kabataan wala nagasapak sa imo. Hala mo nagali der? Oo. Kadako sang imo sweldo pero wala ka na tsimpo sa simba. Pasensya lang kung naigo ka mo para manggili sa inyo. Yes. Right. Amen. Nami ang imo lawas, nami ang imo estado, pero ang espiritu mo pigado. Yes. Gamay nga problema, ga-breakdown ka na. Gamay nga problema, gusto mo na mag-suicide. Gamay nga laing nga hambal, dayon mo kahibi. What are we doing? Aren't we supposed to enjoy sang kabuhi nga ginhatag sang Ginoo? Aren't we supposed to enjoy sa mga blessing nga labaw sa material nga bagay? Aren't we supposed to enjoy sa mga espirituhanon nga blessing sang Ginoo? Nga bisan ano ba kagamo sang kalibutan, muok imutulog. Bisan ano ba nagasaka ang gasolina, pero kakatingala ka hambal ni Pastor Paul, sang wala pa nagmahalang gasolina, wala nga full tank, pero sang nagmahalang gasolina, full tank ka permi. Kanami sa hambal ni Pastor Paul sa akon, hambal niya, sang una, sang wala pa nagmahalang gasolina, ang ilang gastang wala ginapuno, pero sang nagmahal na, kada simana full tank. Kaya kung Tuesday masaka ang gasolina, dapat full tank ka. Yes. Di ba, Dar? Makita na dapat kung ano kita kabulahan sa madamo nga bagay, sa madamo nga tinion, sa madamo nga sitwasyon. Yes. Kaya ba siyang Ginoo? A lot of the things that are happening is because most of the time we become lukewarm. Kaya actually ang message siya da, because they are lukewarm because of these reasons.
para sa ila okay na sila. That is why some people come to church without sang ginapangayo, sang ginakilanlan. Well, actually, ang Ginoo gusto ya nga magkanto ka sa simbahan, may ginapangayo kasi ya. Liwat, 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 liwat. Ari na lang oh. Nantawan niyo mag-worship si sister. Kamu tapos na siya, sige pa. Oh, mauya tayo, no? Diya, prangkanay na storya. Kamu tapos na kamu, siya, sige pa. Why? Because she needs something. She wants to have something. She needs the healing of the Lord. Ang mga bagay nga hindi makuha, mga kauturan, ginatingwaan niya ka magkanto sa simbahan, kapangayo siya, pero ikaw nga feeling mo okay ka na, 10 minutos na worship pahuway. Pero rin lang, kanto ka mo di mag-Bible study. Kasi sister ang pinakaulihi tapos pangamuyo. Namin nga rin kung kisya nga way ka may makita after this. Kaya yaya, isal sila ng duwas ng ilong. Dapat mga muyo na dapat amo na mo. Wala na kilanlang, bisa yung mauntat man na sila music. Kung may kilanlang kaya sa Ginoo yan, ayaw kayo sa Ginoo eh. May problema ka kamo man siyang Ginoo ya. Galing kisa magpermite yung binantayan ay nagtindog na si brother. Tindog na si sister. Hinay ng gibi. Punta na ni. Sige lang ano nyo lang, sagam-sami nyo lang anay. Si hambal ni David, hambal ni Joab siya. Bila man hari, ang Ginoo man ay naghatag sa imo tanan. Ginpapilo, ginhatag ya sa imo 100-fold. Nga kilanlan pa nung nambirahan ta, nga amo pa ning palipay sa imo. Hambal ya. Notwithstanding the king's word prevailed against Joab, ginpilit gid siya way sa mahimo because it was the king, and against the captains of the host. And Joab and the captains of the host went out from the presence of the king to number the people of Israel. Now, even the captains of the host, they understood that it should not be. Kaya ang balya, notwithstanding the king's word prevailed against Joab. Joab was a general. And against the captains of the host, captains sa mga kasoldadusan. Bisan sila, Brother John Bert, na kainsindi. Nga kung magsalig sila sa tao, kay bangod sila ang sundalo, sila man ang mapatay. Basahan niyo, liwat. Even, halin sa una, even the captains of the host, kay sila starang sa unahan mo, they understood, nga kung mag-number kami, gahambal kami nga pagsalig namon sa amon persa, hindi sa Diyos. And they will be put in danger. Kay nga aman, kung hindi ang Diyos mag-upod sa ila, most of the time, damo gakapatay sa ila. Amo ning problema sa aton. Most of the time, kakalipat kita nga dapat ang saligan tang Ginoo regardless of the situation, regardless of our status, regardless sa aton achievements, regardless mga kauturan sa aton nga status sa aton kabuhi. Hambayang, and Joab and the captains of the host went out from the presence of the king to number the people of Israel. And they passed over Jordan and pitched in Aroer in the right side of the city that lieth on the midst of the river of God, and toward Jazer. And they came to Gilead and to the land of Taitim, Hodshi, and they came to Danjan and about to Sidon, and came to the stronghold of Tyre, and to all the cities of Hivites, and to the Canaanites, and they went out to the south of Judah, even to Beersheba. Inambala sa inyo sa Bible, mga kauturan, ginpang katuan nila tanan. Kundi itong mga sundalo, katuan nila tanan, kay ginisip nila. Tawa nyo. And came so when they had gone through all the land, they came to Jerusalem, and at the end of 9 months and 20 days. Imagine ko na kada mong isip nila.
9 months and 20 days. Para lang maisip nila kung pila ang sundalo ni David sa iyang ginharian. It took them 9 months and 20 days. Kung sa iyo ron, kung isipon mo, ang gin-cover sa ginharian ni David, malibot mo in 9 months and 20 days. Nagkakabayo na sila. Anong tao? And Joab gave up the sum of the number of the people unto the king. And there were in Israel 800,000 valiant men that drew sword. Ang nagakapot sang espada was 800,000. Ang kasoldadusan was 800,000. Ang yakapot, these are valiant men. And the men of Judah were 500,000 men. Kung sa iyo ron, ang army ni David at that time, 1.3 million. Valiant men, hangaway, not just men nga sundalo. No, they were valiant men, victorious men. Mga tao nga maisog, men of valor. He had 1.3 million. 10 lang tawa niyo mga kauturan. And David's heart smote him after that. He had numbered the people. Nasunto ang iyang heart. Sa naglapot na siyang numero, narealisarya nga sala ang iya kinubra. Now, before kita maghambal sang line ni David, let us fall into the hands of the Lord. Insindihon nyo anay ang context. Kaya ang iyang point of view that time. Wala to siya naghambal, Sister Des, nga mapobra lang ko sala, kahit maulog mo lang ko sa kamot sang Ginoo. Di niya muna yan. He made the realization nga nakasala siya. In the first place, he understood that he made the mistake. He made a deliberate sin. Sister Yang Yang, why would I consider it as a deliberate sin? Because ang iya general niya si Joab, kagang captains of the host, naghambal siya nga hindi. Pero ginsigi ya Japon. Para ano? Para abiya mamayo ang iya pamatsyag. Kinakitaan niya nga ang iya sundalo 1.3 million na. Sa una, kung may 1.3 million kaya, budlay-budlay ka niya itong baon. Budlay-budlay ka na itong baon. Kaysa una, wala man niya nuclear war, wala man niya bombanay. Kung may 1 million, 1.3 million kaya nga sundalo, bisan ano nga nasyon pwede mo yung sakupon. Hala mo nagalit there? Oo. No, you don't get it. Si David, halin sa una, his history was, even when he fought Goliath, he never relied on his own strength. You come unto me with sword and staves, but I come unto you in the name of the Lord of hosts. Sang gamay pa lang sana kainsindi na sa nga ang away para sa ila, hindi para sa ila, kundi para sa Diyos yung ginasaligan nila. Now, this is a time, amo ginihambali, Pastor Cordova sa akon. Hambalya, in the kingdom, halin sang gamay ka, may tentasyon ka. As na magtamas makatako, may tentasyon ka. Halin sang gamay sa, he was already tempted. And even when he got bigger as a king, he was still tempted. Reality sa aton, bago ka sa simbahan, tumbahon ka sang kaaway. Gusto sang kaaway, tumbahon ka. Bisan pastor ka na, gusto mo dyan sang kaaway nga tumbahon ka. It doesn't matter kung dugay ka na. It doesn't matter kung bago ka. It doesn't matter kung anong sitwasyon sa kabuhay mo. The enemy wants to get you.
Please be aware sining kamaturan. Hambal niya, and David's heart smote him. After that, he had numbered the people. And David said unto the Lord, si David ari naman, mas may maigo naman din sa inyo, si David was a man after God's own heart. It is because sa iyaya, he is honest and sincere. Kung may sala siya, ginaamin niya. How many of us are like that? Sa tuod lang, gid. Ang tumulo umaluwas, kung honest lang gid sila. Kung maghambal sila nga nakasala ko, I have come short of your glory, Lord. I have done these things. Gusto ko na maghinulsol, kag magliso, ahalin sa akong sala. Maluwas kaya. You know what the problem is? Ang tao hindi gusto mag-amin nga may sala sa. May kilala mo na? Damugin! Ang lahim na ba na dyan? Bisa nasawa niyo kung gisa mo na. Kita nga ba na kung gisa mo na? Kung gusto hindi man tamo magpapirdi. Buko sa tuod gali, kung magsuri ka gali, hindi ka mapirdi gali. Tuod sa Ginoo mo na. Kaya Ginoo, magiging sa aton, nga may mga shortcomings ta, ang ginalantaw sa Ginoo, kung maamin ka. Tila loob ng tao. Ang tao hindi maluwas kaya bangod hindi sila mag-amin nga may sala sila. Si David, ang bago sa inyo, when you read the Bible, you read the context. Si David, ang problema sa iya, kaya naobra na ang bid. Naobra niya na nambiran niya ng Israel, na nambiran niya ng Juda, nabalaan niya na 1.3 million ang iya sundalo. Siyang paglapot siya, siyang numero, nasuntok ni heart, na-realisar niya nga sala ang ginubraya. Siyang naglapot sa iyang realisasyon nga sala ang ubraya, immediately mga kauturan, and David said unto the Lord, Ginoo, nakasala kusang dako. Kay ginubra ko ang ini nga bagay. And now I beseech thee, O Lord, patawara ko. Take away the iniquity of thy servant, for I have done very foolishly. Kita mo tanan, kadamo siya mga bagay ubrata foolishly sa atubang sang Ginoo. And with this, ang Ginoo naghatag sang pag-insindi sa aton nga pwede ta Japon kapangayog patawad sa Ginoo. Pero tandaan ta, you need to understand the lesson here, ha? Liwat. 11. For when David was up in the morning, pagkabuwas na, nagbugtaw na siya. The word of the Lord came unto the prophet Gad, David's seer, saying, naglapot ang prophet, Go and say unto David, Thus saith the Lord, I offer thee three things. Choose thee one of them, that I may do it unto thee. Ang balya, may consequence dyan po. Papilion na kasang tatlo. Sa tatlo, pili ka isa. Ano naman ang truth, mga kauturan? Kung mag-ubra ka sala, deliberately, ang consequence, hindi na pwede ma-thank you. Liwas. Sa simbahan, ginatudluan ka nga amuning ubrahon mo. And yet, ginasigi mo ubra. Ang consequence, hindi mo lang ma-thank you. May ara gina matabo sa inyo. Amen. Sorry, but I have to be truthful sa inyo mga kauturan. Ang mga tao nga nagkontra sa simbahan, ang mga tao nga nag-disrespect sa simbahan, ang mga tao nga nagkontra sa move kay espiritu sa simbahan, something would happen to them if you're doing it deliberately.
Kung ginubra mo to nga wala ka kaintindi, pwede kayo patawaran sa Ginoo. Pero kung ginubra mo to hungod, hindi mo ma-thank you ang consequence sa imo ginubra. Because David did the sin deliberately. Hungod. Hinambalan sa God, hambalan si David, pili siya sa tatlo. Verse 13 said, so God came to David and told him and said unto him, pili ka, 7 ka tuig nga gutom, shall 7 years of famine come unto thee at thy land? Number 1, ang ipapili siya, 7 ka tuig nga gutom. Or wilt thou flee 3 months before thine enemies? Or 3 ka bulan, malagyo ka sa imo mga kontra. Or whilst they pursue thee, or number 3, or that there be 3 days pestilence in thy land, or may 3 ka adlaw nga peste or pestilence sa imo duta. Now advise and see what answer I shall return to him that sent me. Hambal ni God, sabta ko kay para ihambal ko sa Ginoo kung anong imo ginpili. Next verse 14. And David said unto God, I am in a great strait. Ari ko sa dako nga alagyan kay sa desisyon nga kinahanglan ko obrahon. Let us fall now into the hand of the Lord, for his mercies are great, and let me not fall into the hand of man. Before ka mo naglabot dira, before si David naghambal nga, let us fall into the hand of the Lord. Tandaan nyo nga si David naghinulsol na yung daan. Si David yan ang ariglo na sa Ginoo. And he acknowledged sang iya sala. Amo na kunkis hindi mapatawad ang aton sala. Kaya wala na ito yung gina-acknowledge nga sala ta. Magkadto ta sa altar, why ta gina-acknowledge ang kakulangan ta. Siningat tiniyon mga kakuturan, nagambal si David, let us fall into the hands of the Lord. Habalya, let me, allow me nga madagdag ko sa kamot sang Ginoo. Well, actually, Sister Des, it was not design nga madagdag ka sa kamot sang Ginoo. Ang design sang kamot sang Ginoo is to hold you and to cover you. How can the Lord hold you and cover you? By obedience. Kay kung nag-obey ka sa Ginoo, ang Ginoo makapot sa imo, kag makover sa imo, nga bisan pila pa kapanaan, nagalibo-libo nagakanto sa imo, you are still covered by the protection and the grace of the Lord. Ginoromanticize niya siyang mga tumulungan. Let us fall into the hands of the Lord. Why niya gin-design niya madagdag ka sa kamot sa Ginoo? Kaya ang Ginoo among nagakapot sa kabuhi mo. Ang Ginoo among nagapreserve sa kabuhi mo. Amo tong sabat sa Hebrews 13. Ang hambal yato, sige po, Hebrews 10:31. Hambal ni Paul, although ang Hebrews wala gin conclude sang tanan ng scholars nga si Paul naghambal. Pero tandaan nyo, ang Hebrews was an epistle sa mga Jew or Hebrew believers ni Jesus. Diwata, intindihan nyo ang Judeo, these are the letters of Paul or collection of letters as instruction, argument, kag hambal sa ila nga bilang tumuluon ni Jesus. They were Judaists first. Judaism niyang una nilang relihiyon.
Galing sang nakilala na si Jesus, nanging Christian sila. That's why it's called Hebrews. Lain ni sila ya. Kaya nga man, they are well versed with the law. Kabalo sila sang laye. Pero sila ni ang namudlayan, kaya nga man, kabalo sila sang law. Ginamuna nila kay para ang grace mag-take effect sa ila. Sindihan niya ko? Now, ang hambal sang libro sang Hebrews sa chapter 10 verse 31, it is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Nga naghambal ang libro sang Hebrews nga makahaladlok nga mahulog ikaw sa kamot sang buhi nga Ginoo. Kabalo ka mo nga because the background of that line is a lot of people Judaism sila, na-convert sila sa Christianity, na-persecute sila, gusto nila liwat magbalik sa Judaism. Anong problema? Apostasy. Kabalo ka na sa kamatuoran, nagabalik kaliwat sa sala. Liwat, medyo nagets. Ang iyas ang Ginoo, ang issue is halin sila sa Judaism. Hindi na nila ma-avail ang grace niya ginpakamatsan sang Ginoo. Pero nagpati na sila kay Jesus, na-convert na sila. Ining mga Hebrews, they were baptized in the name of Jesus and they also received the gift of the Holy Ghost. Galing kay sang time nila, may mga Judaist pa nga nabilin pamilya nila, mas tigulang sa ila, mas dako nga population sang Israelites naga-condemn sa ila. Sindihan niya ko? Okay, mga kauturan, dutay lang yan ang Jew nga believers ni Jesus Christ. Hindi sila yung damugin. Dutay lang sila ya. That is why ang ila sitwasyon, they are still persecuted. Hindi aabi nyo ang bilog nga Jew nation na convert pagkapatay. Hindi. Dutay lang yan sa ila. That's why they are called sa epistles ng Hebrews. Dutay lang sila, Sister Edna. Sila nga nagpati kay Jesus were still being persecuted sa mga Old Testament nga people. Sa mga tao nga nagapati sa law ni Moses. Naghambalan na sila kung basahon nyo na. Nagahalad ang case is ning kada sala nyo. Nagahalad ka mo sang unod. Tsakto? Sa altar. Kaya mo ng Old Testament. Ning hambal yan, ang paghatag mo yan sang unod is not the forgiveness of your sins. Kaya nga man, kada halad mo, ang sin nagakadumduman mo. Liwat. Magbasa mo bulan tawan nyo. Ang case na rin mga kauturan, kaya nga man, gina-convince sila nga insakto ang ginsudlan nyo nga nagapati ka mo kay Kristo and that you are in the grace dispensation. Nga si Jesus lang ang isa ka sacrifice nga nagbayad sang sala, sang kabilugan. Ang hambal di ang inyo ginapatihan nga mga Judaist kamo, kada hatag nyo sang unod, sang sacrifice, hindi na siya nga amo nang gapatawad sa inyo, but it is for you to remember the sins that you have committed. Di hambal ni Paul, you are being contradictory. You are contradicting sa grace nga ginhatag sang Ginoo, nga hindi na kamo kinahanglan maghalad sang flesh sa altar, bangod ang Diyos na mismo as the sheep, as the sacrifice, as the Lamb of God na ginpatay, amo na to ang atonement sang imo sala. Amo na tong forgiveness sang imo sala. Ti si Paul nagahambal, lain pagid ang inyong madangtan kung ang kamatuoran na balaan nyo na kag nagbalik gid kamo hungod sa sala.
Sindihan niyo ko. Basahan yung Hebrews. Ang hambalya, it is mas lain ang matabok sa inyo kung ang imo nga ginkantuan insakto na ginhumod mo gidyabay because of persecution and other problems nga nagbalik ka sa sala. Na mabalik na ito mga kauran sa Samuel sa 24 verse ano nga ni Gina 14 15. Basahan tapos, sandali. So the Lord sent a pestilence upon Israel from the morning even to the time appointed. So tatlong adlaw. And there died of the people from Dan even to Beersheba 70,000 men. Ang pestilence nga naglapot sa ila, hindi ta nabalaan kung ano gid. Pero di ba pag COVID-19, actually it's considered as a pestilence. Kung lang tawon mo gid. Way ta kabalo kung ano klase nga virus, way ta kabalo kung ano klase nga pestilence. Pero ang ginbutang sa Biblia, out of sa lugar ni Dan hasta sa Beersheba, 70,000 ang napatay. 70,000 men. And when the angel stretched out his hand upon Jerusalem to destroy it, ang angel naghanak na nga ang Jerusalem destroyon niya, ang Ginoo repented him of the evil and said to the angel that destroyed the people, it is enough. Kay bagod maluluyon magidang Ginoo. Ang abal siyang Ginoo sa angel, punta tina. Nantawa? And it is enough. Stay now thy hand, pahimulo nga imo kamot. And the angel of the Lord was by the threshing place of Arauna the Jebusite. Ara siya sa galingan. Threshing place, ara ng angel. And David spake unto the Lord when he saw the angel that smote the people and said, Lo, I have sinned and I have done wickedly. But these sheep, what have we done? Hambalya, ako ang nakasala. Ako nakaubra sa hindi amo. Pero aring mga karniro, ano ang ginubra mo? Let thine hand, I pray thee, be against me and against my father's house. Ang angel rin na di sa threshing floor. At tanong ginaagyan sa angel ka kalamatay. May nagkakapatay. Si David nagkanto sa atubang niya. Hambalya, ako ang nakasala. Ako ang nagubra sang hindi amo. Ano ning mga sheep ni? Hambalya, kung gusto mo, let your hand be upon me. Kag sa akon panimalay. Tahu niyo ah? Next verse 18. And God came that day to David and said unto him, Go up, rear an altar unto the Lord in the threshing floor of Arauna the Jebusite. Hambalya, patindog ka to sang altar sa lugar ni Arauna. Next verse. And David, according to the saying of God, went up as the Lord commanded. Nagpati siya. 9:20. And Arauna, lantahan niyo. And Arauna looked and saw the king and his servants coming on toward him. And Arauna went out and bowed himself before the king on his face upon the ground. Mahal nga hari ka di sa akon lugar. 21. And Arauna said, Wherefore is my lord the king come to his servant? Nga nagkadto ka di sa akong lugar sa imo nga servant. And David said, To buy the threshing floor of thee, to build an altar unto the Lord, that the plague may be stayed from the people. Habang nagkadto ko di sa imo Arauna para baklo ng imo threshing floor, kay diri ko mabutang sang altar para mauntat na ang plague, ang kamatayon, kay para diri lang asta ang consequence, kay nga man ako man yang nakasala pero damo ang nagakadalahig.
Praise the Lord. 22. And Araunah said unto David, let my lord the king take and offer up what seemeth good unto him. Behold, here be oxen for burnt off sacrifice, and the threshing instruments, and the other instruments of oxen for wood. Hambaya mangyari. Iyan ni Araunah threshing floor. Hambaya mangyari, may mga oxen ko da. Gusto mo mahal nga hari maghalaan? Imo lang na. Mahal hari, gusto mo mag-ubra altar? Aral ng material. Mangyari kung anong arada, iatag ko na sa imo. Pero tandaan nyo, si David understood na siya ang may sala. Now, being a hari, pwede yakwaon libre ang threshing floor. Pwede yakwaon libre ang inughalan. Pwede yak gamiton ng iya power para maghapos ang iya kabuhi. Now, look at the next verse. All these things did Araunah as the king give unto the king. And Araunah said unto the king, the Lord thy God accept thee. Kabay pabatunon ka sang Ginoo. 24. And the king said unto Araunah, it's one of the verses that really struck me, mga kauturan. Nay, but I will surely buy it of thee at a price. Pero baklon ko na nga may presyo. Hambalam nga hari, ihatag ko ni si imo kay hari ka. I am just a servant, I'm here. Kung anong kilala mo, ihatag ko. Hambalam David, no! Baklon ko na nga may presyo. This is the problem of believers. We want to go to church comfortably. We want to worship the Lord comfortably. We want to ask for forgiveness nga tawhay lang. We want to ask for forgiveness. We want to ask our iniquities to be taken off nga tawhay lang. No, wala may nagatulong maluha. Wala may nagaharos nga tingog. Wala may matangan ng gabaga. Wa isang kapoy nga nagagawa sa kabuhi ta. But the truth is, kung gusto nyo gid nyo mag-insakto sa Ginoo, you should be willing to pay the price. Sa iba nyo mga relihiyon, wala na nila ginatudlo. Kay hambalon ka lang nila nga, sige lang, kung ano ka, batunon ka sang Ginoo. Gasala ka? Sige lang. Kay madagdag ka man lang sa kabut sang Ginoo nga maluluyo. Hamalya, nay, but I will surely buy it of thee at a price. Neither will I offer burnt offerings unto the Lord my God of that which doth cost me nothing. Hamalya, hindi ko maghalad sa Ginoo nga wala sang bili sa akon. So David bought the threshing floor and the oxen for 50 shekels of silver. And David built there an altar unto the Lord and offered burnt offerings and peace offerings. So the Lord was entreated for the land, and the plague was stayed from Israel. Ang ambal sang pulong sang Ginoo, it is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Even in the Old Testament, kung nakasala kita, we should be willing to offer up our lives as a living sacrifice, holy and acceptable unto the Lord. Sa aton mga simba, kabalo ko may mga bagay kamo na ginatago sa inyo tagipusoon. May mga sala kamo nga gusto nyo man kwaon sang Ginoo sa inyo kabuhi. Pero ang hambal, I will not offer unto the Lord anything that costs me nothing. If we really want to please the Lord, as I close mga kauturan, if we really want nga mag-insakto sa atubang sang Ginoo. Actually there, si David nagpatunga sa plague.
Ang Ginoo actually hindi man magpatay siya. Kung lang tawon mo gid. But it is the expression kay ginobra ni David that made him a very great king. Kay nga man, naghambal siya, ako ni sala, nga iban ang masuffer. Kung may sala kag ako na, Ginoo ako. Yes. Ginoo aminon ko. Ginoo kwaon kong konsekwensya. Ginoo kung amo nang kilanlan, amo na Ginoo. Pero mga kauturan, tandaan ta nga every time nga ginaalaw nato ng aton kaugalingon yung manaog sa kamot sang Ginoo, it is still merciful. It is still gracious. It is still mga kauturan maluluyon para magpatawad sa aton. Pero it does not give us the license nga magsige obra sang sala deliberately. Because at the end of the day, ang ginbaton sang Ginoo came at a price. Ano na yun mo yung brother man? Kung magsala kami giling brother, mabayad kami. Kung mag-ano kami giling brother, mano kami? No. Nagabayad ka mo. Bangod kay gintudloan na kamo sang insakto, nagaobra ka mo Japon sang sala. That time, ngayon nabayran mong consequence, it is because gintudloan ka naman sang insakto. Ginambalan ka maglakat diretso, nagliko ka Japon. Even in the world, mga kauturan, ginawarningan kita. Pero sige ito, Japon. Sige lang nga, sige nga, sige. Deliberately. And I'm telling you, mga kauturan, nagkakasubo ang Ginoo. Nga we do sin deliberately. Nga kada simba, ginahikotar man kita sang Ginoo. Kada permitting, kada pulong sang Ginoo, nagatandog man sa aton heart. Pero sige, mga Japon, nga sige deliberately. Nagasige ubra sa mga bagay nga nagapasubok sa Ginoo. So today, let us offer unto the Lord something that costs us. Let us offer something to the Lord nga may bili sa aton. If we want the Lord to honor us, let us offer something nga may value sa aton. Sa atong bang sa Ginoo, the altar is for you, mga kauturan. This is where we offer up a sacrifice of praise, a sacrifice of thanksgiving, a sacrifice, mga kauturan. Kaya ang Ginoo nagahulat sa aton nga magpalapit sa iya. And when He honors the sacrifice, something beautiful will happen. Siningat iniyon. God bless all of you in the mighty name of Jesus.